Nasaan na si Bets? Hmm? Ay, Ha? sorry. Intro. Hindi kasi pinapakaingay sa labas. Akala ko may nangyayaring... Anyway, welcome back to Tea and Tensions with the Siga Babes. Hello, welcome back. And for today's topic, we will be talking about unpopular opinions. For those who don't know, my name is Betty. Spaghetti. I'm Pia, And I'm Danica. and this is our show where we We're the talk Siga about Babes. just random stuff. Yeah, we're the Siga Babes, friends from high school, reconnected recently. So yeah, here we are, and I hope you enjoy our show when you're doing whatever you are doing. Yeah. Is it background noise or anything? Mm. Actually, I listen to our podcast. Tapos, ano lang siya. So, background ko lang talaga. Habang naghuhugas ako ng pinggan. Mga ganun. Yeah, nice. Habang nag-game, minsan. See? So, yan. Ayan, so nagtatagalog naman po kami. So, Yeah. Sila lang yung hirap magtagalog. Si Beth. Si Bets. Ang galing ko si kaya magtagalog. Hello, excuse me. Ano yung katokayo? Ano yung katokayo? Teka, i-google ko. Did we say that, Baka mag-ano? did we say our topic Baka na? mag-tagalog, charot. Yes. Yan, our popular Sabi na ni opinions. okay, so, Okay. where do we start? Sino contribute una? Danica. I volunteer Danica. Uy, grabe. Wow. Alright. may pag-volunteer. Okay, yung sa akin, sige, let's start sa light lang. Light lang sa akin. I know a lot of people. Sige. I love Hawaiian pizza. No. Yeah. I love Hawaiian pizza. I'm so sorry. Why are we friends? I think this is one of the most unpopular opinion kasi ang daming tao na kumbaga yung parang torn between, parang ayaw nila sabihin na they like Hawaiian pizza. So yun, I love Hawaiian pizza. Pineapple doesn't belong. What do you mean? Parang recently lang naging naging unpopular opinion. It's either you like it or don't. Tapos biglang naging na siya, Parang, topic of nag-go. conversation. Yeah. Parang na, ayun na nga. Ayun, I'm sorry guys, but I love Hawaiian pizza. Yun ang para sa akin. I'll give it to Bets. I'll give it to Bets. Respectable. For me, I don't understand the matcha hype. Yes. Oh, wow. I know why you don't like it, I agree Theo, with because you. it's green and it tastes like grass. Grass, yeah. But beyond that, I respect Oh, wow. the Kumakabig. historical and the Yeah. cultural significance of Yes. matcha. But Yes. at this point in time, with everything that you see on on social media, on TikTok, and how people nowadays consume matcha, I think it's just a little over the top. Parang, lahat nilalagyan ng matcha. Grabe. Oh, di ba may ice cream? Wow, how Yes, dare yes. you? I love it. Latte. I love it. Yeah, Matcha ako ice rin, I cream. love it. I'm with Danica on this. I've loved matcha even before TikTok was Yes, born. that's true. So, Yeah, probably Yeah. back in 2011, 2010 when Starbucks released it. I remember that and I used to buy it like religiously sa Starbucks before. So yeah. Ako, sabi ko, I want forgot to where I try. first, sorry. Sige. I Okay, forgot sige, where I sige first, muna. yeah, I forgot where I first tasted matcha, pero na-enjoy ko siya. I think, hindi ko alam kung sa Starbucks yun, or I think, was it Kit Kat? Oh yeah. Pero masarap siya, so I really liked it. And then, yun, kapag nung before everything was a trend na sa matcha, talaga yung nahanap ko, whenever I see a matcha product, binibili ko siya. Kasi alam ko masarap siya. Yeah. Like So, Kit Kat is ganun good, siya no? ka-rare, oo. Ganun siya ka-rare back then. Yes. I remember I have Pero to go naalala to ko, high Daiso school pa. pa lang, parang may nagmamatcha na sa inyo eh. Meron na Yeah, ba? I remember. Ikaw ata, Pia, yun. Parang high school pa lang tayo nagmamatcha ka na. I think Yes. I Yeah. was one of the originals. So, Nice. ang hirap talaga maghanap ng matcha stuff noon, as in. Oo. Mas wala pa Parang Shopee noon, wala Oo. pang... Dun sa Daiso, I think that was the first time I saw yung Kit Kat na matcha.
And then, yes. maliban sa mga pasalubong ng mga katrabaho kasi because I used to work sa Japanese company. So, nagpapasalubong sila ng mga matcha before and it was really nice. I loved it. Tapos, yung parang not all Daiso before would sell matcha stuff like matcha KitKat. So, ang hirap talaga. Pag may hinahanap ako, usually, naalala ko to, nasa ano lang yun before. Nasa 120 pesos lang yun before. So, I would buy a lot of them. Tapos, Mm-mm. Pero isustock ko grabe yun yung sa presyuhan pedestal ngayon. ko. Oo, ngayon, di ba? Ang mahal. So, Yeah, yun. ang mahal Yes. ng For ano. me, I tried matcha just recently lang, siguro last 2 years. Kasi sabi ko, andun na ako sa age na hindi na ako sumasabay sa hype. Pero I was curious. So sabi ko, sige, let's try the easiest way to find matcha. It's Starbucks, right? So tinry ko yung matcha. Ang tanga ko, bumili pa ako ng venti. Oh my God. Yung pera ko. Magta-try ka. Magta-try ka, Betty Akala ko ba? Ay lang, 20 agad. Akala ko kasi magiging matcha girly din ako eh. Kasi everyone sa matcha girly eh. So sabi ko, wait, first sip lang to. Maybe I'll try a second sip. They Hindi pa used to rin. do sa I'll try a ano, third sip. sa Starbucks, they used to do a matcha, like yung matcha drinks nila before was parang I don't know, parang I would call it like medyo or authentic before. So parang ngayon hindi na masyado kasi nagkaroon na sila ng parang ang tawag doon, yung sarili Instant nilang matcha. Oo, meron sila nun eh. Mm. So Yeah. I'm not sure if they're using that and just adding like latte after. But yeah, Actually, naisip ko yan. Sabi ko, maybe the Starbucks matcha isn't the authentic one. That's why it doesn't agree to my taste buds. So, naghanap talaga ako. Bumili pa ako ng mga ceremonial, whatever. I'm like, I've already niya spent this gawin. much money. Ang hirap I niya spent this much money. I've gone to so many places. Maybe I'm just not a matcha girly. That's all. Possible din yun. Yung parang acquired taste. Acquired taste? Hindi naman. Kasi nagustuhan ko Totoo talaga siya. naman, acquired naman siya. It's either you like it or not. Mm. Kasi ako, you know me, Danica. I know. Kaya nga sabi ko dahil lasang Nasundan mo siya. dahon. So, yeah. Nasundan mo siya. I tried, Ayun. but it's not for me. Me and matcha. It was not disappointing really. kasi alam niyo naman addicted ako sa tsaa. Yes. Hindi ako never na addicted sa tsaa. I know. Never. So, I would I feel say like I've tea in general ayaw ni Rio. Maliban sa milk tea. Yan. Basta kasi may lahat ng tsaa iniinom ko tapos biglang matcha hindi. Sabi ko, wait. Oo. Bakit? Mas Charot. concentrated Kasi kasi siya. ano, Leaves talaga yung ang- hinahalo nila eh. Yeah. Ang madalas kasi lagi, ang same sentiment na lagi yung naririnig is, it does taste like grass for those who don't like matcha. Mm. Mm. Yeah, it does. So, Aba, yeah. nakakain na Para kayo sigurong, ng Charot. para sigurong coriander. Parang ganun. That's Parang coriander different or what. though. Ay, yung panglasa ko sa coriander, Yockers eh. As in, Yockers talaga. Ay, talaga? As in, alam ko kung may coriander. Ay, nasa ang coriander? I love coriander. Oh my gosh. Yockers talaga yung Ano lasa ba? niya sa Coriander akin. ko. Kung nga siya nalalasahan eh. Ayun, sa akin. Nakikita How about ko cilantro? sa- Do you guys like cilantro? Isn't it the same? Is it the It's the same? same? Yeah. Cilantro is the American American term or like, Napaisip ako, hindi pa yun yun? coriander is British So, I know Ah, both. no. Kasi ano, Cilantro is the name for the plant's leaves, while coriander is the name for its dried seeds. Oh, something new. Oh my God. Ganun. Oh. So, ano pala, ang tawag dito, what do you call this? Redundant pala yung pagkakasulat dun. Coriander seeds. Yung pag bumibili Because ako it's ng already herb. dried. Oo. That dapat coriander na. Okay. We learned something new. Ako pag nilagay mo Sorry, na I siya must sa have food, read hindi ko it na wrong. alam. Leaves Kain and ko na lang stems siya. are called Ako, alam coriander, while its dried seeds are called coriander seeds. Sorry naman, hindi ko natapos yung sentence. Basta yung cilantro is the leaves and the stem. Ang ayoko, kinchay. I really hate kinchay. Is it Ugh. kinchay parsley? Ay. Parang Asian parsley siya. Parang Asian coriander siya. Kinchay. Chinese coriander ata. I don't think Ako, I I've don't mind kinchay encountered kasi it. nandun siya sa nandun siya sa pansit ng nanay ko. So, Ayun, Chinese pag nilagay mo celery. na siya doon, hindi ko na siya mapapansin. Chinese celery. Bet, alam mo ba ako ng kinchay? Oh my gosh. Ako nga nag-google As per eh. Google, As per Google eh. pero hindi ko alam kung intentionally nalasahan ko siya or if it's just in the food, hindi ko na alam. I thought they're the same. Tapos may isa I pa, can't may really one say. soy pa and whatever shit. Or was it one soy? Oh my gosh, hindi ko alam. Basta yung one lasa soy, sa one soy. pansit, kapag misused siya, kadiri talaga. Ay talaga. Oh. Ay, well, Yes. pag may Irby, alam ko Oh, yun. by the way, another unpopular opinion from me. I'm sorry guys ha. I don't like pancit bihon.
Really? I like Oh. pancit Oh bihon. Okay. my It's gosh. boring. I like, ano yung red? Ano? Ano yun, Red? Pancit Red. canton? Malabon. Pansit Malabon. Ah, Ay, hindi. ano? I like pancit Palabok. malabon. Palabok? Palabok. Yan, and I also Palabok. like palabok. Pero pag pancit bihon, naboboard ako. Oo, Talaga, actually, kahit medyo boring nga maraming siya. laman, kahit maraming laman, maraming Yeah. gulay, maraming. Masarap Talaga, yung I pansit like bihon ng pancit nanay bihon. ni Rio. I like pancit bihon. Lalo Ang pag gusto may ko, ang kikiam. gusto ko talaga sa family ni Rio yung Bicol Express. My God, I still Oh my dream God. about that to this day. Mhm. Kahit hindi ko siya kayang kainin na dire-diretso. Oh my God. That Bicol Luto mo Express. nga, Nice. Rio, balang araw. Hindi ako marunong magluto. Papaluto ko sa nanay ko. Girl, learn it, girl. Learn it. Okay, I will. Ewan ko, Kasi I ano, will visit nagtiwala. you until I'm 90 years old. Ano na lang, pagluluto kita, girl. pag magluluto si Rio for you guys, tikman nyo. Pag buhay pa kayo, kakain na rin ako. Ay, Sige. oh, grabe. Oh, excuse me. Baka may ano ng Magaling ano. naman ako Baka ah. may eggshell pa. Grabe. Uy, nag-evolve na ako from that. Wow, evolved Digimon. Okay. Good job ka. Good job. In fairness naman, si Rio medyo ano na. Kasi pinagluto niya ako bago ako pumunta dito sa US. So, nagbagong buhay na siya. Of Nice. course. Maganda. Well, that's me. Ah. Okay, so a little bit more serious unpopular Oh my gosh, opinion. ito na So, tayo serious. Okay. okay. I'll start. Mhm. Okay. Unpopular opinion ko is yung mga great artists, songwriters, thinkers, artists are jerks. So basically problematic sila. Yung ugali nila and their points of views in life, pero sila yung magagaling magsulat. Great Tsaka is magaling great. mag-produce. Magaling sila mag-produce ng mga works of art and those things. Like way back then, or like yung historical, or like parang medyo recent, like 90s, 80s, 70s, mga ganun. Regardless kasi people are finding faults sa mga authors, mga great authors, mga Oh, wow. songwriters, ganun. Okay, ganito. I recently ko lang napuna is si Morrissey of The Smiths. Oh. Okay? Mhm. Kasi nag-trend yung song na Heaven Knows I'm Miserable Now. Yeah. And it's like Nakita ko one of the best written songs of the last century, or like of all time para sa akin. Kasi swak na swak siya para sa mga working, mga corporate slaves, Alam mo middle yung- class or whatever. Oo, grabe. Recently talaga nakaano ako dyan, nakarelate ako sa kanta niya. Okay. Oh, di ba? Yung mga ganun. So, madaming nagbo-boycott ng mga writers or tinitignan na yung background ng mga writers. Is this writer problematic? Tapos, si Neil Gaiman, isang si Neil example. Gaiman, yeah. Talaga? Right? Oo, may recent din siyang scandal. Talaga? Oh my God. Yes. Ano? So, isa pa si J.K. Rowling. Hindi naman siya, I mean, yeah, she's very controversial at the moment. So, yun yung pinag-usapan natin. Isa pa, yung nagsulat ng Cthulhu. What's his name? Ano, I know him. Cthulhu. Yeah. Si Basta yung ano. Lovecraft. Yeah, si Lovecraft. Si Lovecraft. H.P. Lovecraft, yeah. So, yun yung mga tipong sinasabi ng mga great writers, artists, or whatever. Si Picasso is also problematic. Yung mga ganun. So, Yeah. ang masasabi ko lang is like, yung people tend to separate the art from the artist. But technically, okay, you can separate it to a degree. Pero kasi the artist is only one person, and that one person can only produce that kind of the great works of art niya. Kasi sasabihin nila, may AI na, pwede nang kopyahin and all. Pero there's this je ne sais quoi, ang sinasabi nila, na you cannot, replicate yung soul or yung experience ng tao. So, how can you separate the art from the artist? That is a debate that's been going on for how many years already. So, in my opinion, para sa akin, yes, people deserve to be looked into, pero you cannot discredit yung art nila because it contributes to the growth of society and humanity as a whole. So, yun lang. Yeah, I mean, yung kay Neil Gaiman, kasi nagtatanong si Bets ko ano yung scandal niya. It's more of like, yeah. I think it was a sexual rape and sexual assault, right? Oh my May gosh. ganon? Yes. Yes. Gulat din ako eh. It's still ongoing. Alam Tapos ko may nung mga nalaman ko, sabi lumalabas ko, pa na other cases. May lumalabas pa Yes. na other So,
Oh, shit. Oh my goodness. Yeah, sobrang hurt ako dun. Like, sabi ko, oh my God. As in talagang heartbroken ako. Kasi like, Yeah, because how can this be? yeah, I Diba? remember you guys like was it Kitel and you who loves his work. Oo. Oo, I remember Oo. you guys like buying his graphic novels and things like that. So, Oh, yung mga libro yan. I mean, most of Oh, them may are ganun drug addicts pala. anyway. I mean, most of the artists are Yeah. drug addicts anyway. So, I mean, So, yung pa lang eh. yeah, I mean, that's, I mean, can you, parang, mahirap mong anuhin eh, parang, how do I explain this? Mahirap mong tanggalin talaga yung ganun eh. It's part of their soul, it's part of their work. Paano kung wala yung problematic side na yun? That's what makes, Made the art I as guess, well. Neil Gaiman, yung pagka-problematic niya. So ano na mangyayari sa humanity when we look too much into art, diba? Or the person who made it. Yun ang ongoing debate. Anyway, sige, let's move on to another, kung wala naman kayo ma-contribute sa topic ko. That was interesting din yung Ang sa... kawawa Pero naman kasi, si ano, bakit sila tao. problematic? Bakit sila problematic in the first place? Well, I think they're more in touch of the negativity in the world. Yeah, kasi siguro, well, magaling nga sila mag-isip eh. So they think a lot of things that, normal people can't. isipin nyo Parang na lang. mas Oo, isipin nyo lang katulad, kunwari si Beethoven. Ewan ko na lang kung masama pa yun Bingin na nga, bulag pa. Kawawa naman. well, Pero, si Rizal technically is problematic. So, Oh, yeah. is he? Hindi ko alam. Was he? Di ba madami nga siyang, girlfriends? Baka, Oh, ganun. yeah. Oh, tiga mo, naano ko siya. Hindi ko siya na-overlook ko yun. mm, Babaero pala si Bakla. Oh, yun. Gusto mo? Ayun nga, sorry. Bakla Sorry, talaga. na-close kami. Babaero pala si Bakla. Para yan. Oh, nakalimutan ko. Okay. Oo nga pala, no? I think it has something to do with the fact that they've reached the point na parang, I'm on top of the world, I can do anything I want to do, mga ganon. Yeah. possible din. Possible. So, ang ending ko dyan, we cannot cancel them fully, I guess. So, Yeah, it's gonna be hard to cancel them, like especially if they've got like this good like literary thing that everyone was looking at and studying for years and years na, 'di ba? And like probably yun yung naging foundation ng mga literature from probably sabihin natin sino ba yung mga sinabi yung artist before, like kunwari from William Shakespeare to Agatha Christie to yung evolution ng literature kunwari, or like even sa music and whatever. I mean, madaming mga inidolize sila, not because of them, but Yes. their music. And yes. that's why they actually had this kinds of music. Tapos naririnig na natin sila ngayon. And they are probably not problematic as these great artists. Pero these great artists shaped them to actually produce these music. So, sige, one clap for Recently them. nga lang. Parang Parang pumatay lang parang ng lamok. kasi yung sinasabi ng problematic na parang kinakancel nila yung mga historical works. Oh my Like, gosh. what's the use of these things, of canceling these historical things? Napatay na matagal na patay or what? Diba? Parang it's such a useless exercise. Yeah. Again, debate siya. Yeah. Oh, parang may nagbibigay ng mga, maliban doon sa binigay ko na I love Hawaiian pizza. Maganda mga to. Pwede, yung mga yung nasa debate club, they could actually get these topics and use this for their debates. So, wala lang. Maliban nga doon sa akin, I love Hawaiian pizza. Na nag-disagree silang lahat. Okay. 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 Ikaw, Rio, meron ka? Unpopular opinion? Well, first, mobile games can be just as good as console games. Well, before kasi ako, I think like pag nagpe-play ka ng mobile games, I don't see you as like a real gamer. Like that yun yung pananaw ko before. Pero I just realized ang dami kong mobile games and I really enjoy them. Oh. Yeah. And I hear a lot of people na may ano pa nga may nagsabi pa nga sa akin kasi they didn't know na nagpe-play ako ng online games and PlayStation. I'm always on my mobile games. Parang 'di ba, parang nagkaroon ako ng may time na nag-stop ako sa gaming talaga. Tapos I'm just on my mobile games. And then someone told me na parang
You call yourself a gamer, mobile games lang naman ang nilalaro mo. Yung ganon. Oo. Outs. Isa ako sa mga taong ganun. Isa ako sa mga taong ganun. So, I'm so sorry. Mobile games can be just as good as console games. Yeah, I Okay? recently Oh, I just agree, I accepted agree. that. Yeah, I recently just accepted that because ang daming yung mga I was playing, what was his last days on Earth ba yun? Yeah. Ang Oh, ayoko nilalaro lang sa ko din mobile games is usually you have to pay to win. Oh, yeah. Oo. Which is why I hate it. Because you have to pay to win. So yun lang yung ayoko sa kanila. Ayoko lang. Kaya medyo pa rin ako sa kanya pag sinabi mong mobile gaming, I wouldn't. Kasi iba yung goal ng developers. It's not actually yung hindi siya para it's not for the players to enjoy it. It's more of like for them to go back and get money from the players. So medyo ayoko ng ganun. Maliban siguro dun sa ML because sa ML kasi parang iba yun eh. Parang same concept siya ng Dota eh. So, iba Parang yun. talaga siya, skill, Iba yun. Pero yung, I mean, like I said dun sa Last Days on Earth, mag-aantay ka ng Walanjo. Ilan yung 2 hours para makapunta sa another region? What the F? What the F? Ang tawag dito, yung mga di ba yung tawag dito yung nilalaro natin before, yung Ross ba yun? Ross? Oh, Rules of yeah. Survival? Meron din nun before, yeah. Di ba hindi naman siya pay to win? Hindi siya pay to win. Kaso lang kasi same concept siya as yung PC games. Kumbaga nauna yung sa PC games tapos kinuha lang nila yung concept. Pag mobile. Oo. Pero yun. Pero yung mga yun talagang yung solely mobile games, ang usual iba yung nila. Iba talaga yung way of thinking ng mga developer. Iba yung goal ng mga developer. Yung mobile games alone. Nako, tapos yung isa dyan, nag-introduce sa akin ng Word with Friends, tapos di naman nagsasagot. Uy, nagarin ko nga yan. Oo, nag-i-enjoy kami ni Dan. Tas Sige, puro Actually, bawal. nung umpisa, fine-figure out ko pa. Sabi ko, ano ba to? Bakit may blanco? And may mga, yung mga kahon-kahon dyan sa board. Sabi ko, Yeah. whatever, let's put it. But ang fun niya, ikaw din, Pia. Yeah, Scrabble. Ayun ako, panalo na yung si Pia. Scrabble? Oo. Ay, speaking Words- of oo, Scrabble, oo. tsaka mobile games, yung I agree with Rio na mobile games can be as good as console games. Kasi ngayon nagmo-mobile games na ako ng Sudoku. Magsama kayo ni Bets. Magsama kayo ni Bets. Ayan, yan pala. Meron kayong mga Roku days ko eh. I was never good kasi sa mga ML or Dota. I was never good. Lagi akong freebie na pinapatay nila. Iniiwasan ko yan. Iniiwasan ko yung mga ganyang games kasi mainitin yung ulo ko. Yes, true. I agree with you. For ganyan. So, Ako nag-ML ako. Walang gusto makipaglaro sa akin kasi di ako magaling. Hindi tayo. Sabihin mo sa akin pa maglalaro ka, magda-download ako. Kasi Gamitin naman yung account ng nakikinig tatay dyan ko. at nag-ML kayo, baka gusto nyo ako isali. wait, ang mga ganyan games, pwedeng mag-usap-usap. Well, alam ko Nanawagan po ako. may call. Kasi before naglalaro kami ni Rio ng Ross, naka-mic naka-mic. Oo, yun. May mic yun. Pwede mag-usap sa ML. Tapos si Rio, ikaw yung tipo na minumura ng mga tao kasi pabigat ka or whatever. Binubuhat. So, sinabihan ako. Leila, huwag ka na mamamatay doon ka na lang sa base, bantay ka. Sabi sa akin, Mage, ano ka ba? Anti-marksman ka ba? Or mage? Sabi sabi sa akin, huwag ka na mamamatay Sige, sasama ko sa'yo, magiging tank ako for you. Oh, bait. Ako na yung Pamangkin tank. ko nga, hindi na nakikipaglaro Tatry ko sa na akin, rin bumaba maglaro. daw yung rank niya. Yung brother Actually, ko na tinagyan dinownload ko na nga ulit yung ML. Tapos nung nakita ko yung picture sa phone, sabi ko, ayan na, lumalabas na naman yung init ng ulo ko. Ay, nako. Well. Nagiging toxic ba? Oh, well. Yan talaga. Ayun. So, ayun, ganun ako. So, walang nakikipaglaro sa akin. Si Danica pa lang. Ayan, Baka gusto niya, girls. Walang Sige, gusto na-download ko makipaglaro na. sa Oo. Da-download ka mamaya ML. Magkita ako ng kapatid ko. Sasabihin freebies ako. Sabi mo sa kapatid mo, laro tayo. Sabi mo, Hindi yun, kailangan namin na papababa ng magaling. rank niya. Taga-buhat. Bababa Yung username na gagamitin ko is freebie. So, bonus. Oo nga, no? O bonus, freebie. Mga ganun. Kaya para, tapos yung feeder, ganon. Oh, shucks, yung feeder, ang sakit. Oo. Parang natawag ako before na naglalaro ako mag-isa. Kasi syempre, nagpa-practice pa. Bawal mag-practice.
Kailangan magaling agad. Oh. Tapos yung mga nanggaganyan yung mga bata pa, di ba? Oo. Ay, naku, sa Rust. Ganyan yan. Yung mga bata yung pumapatay sa amin ni Rio. Ang sakit. Tapos yung ibang mga Russian pa mga bata. Oo. Oo. Tapos di naniniwalang babae si Rio sa Rust. Pero yun. Mayroon daw akong ang tawag na Ay, voice voice changer. changer. Ayun. Ang funny. Nice. Ang funny talaga. Ayun, meron ako isa. Yung phrase na healing our inner child is just an excuse to buy stuff. Yeah. I I agree. agree. Gumastos. Yeah. I agree. Wala namang inner child eh. Kasing, I mean, meron, pero ang tawag dito, parang ano na lang yun eh. Excuse mo na lang to buy something that you like na pambat. Well, there's nothing wrong Oh, there's buying nothing stuff wrong, that yeah. Oo. Buti mo na lang Okay. sabihin na I just want to But Or you just don't want to buy stuff. Oo, diba? you have a good Damay, one. damay mo pa yung inner child mo, no? Inadyaw pa yung Well, kailangan mo pa na excuse. People don't need to justify every action they do, Exactly. di ba? Exactly. I think kasi sa Pilipinas, especially if you're living with family or relatives, sasabihin, gumastos ka na naman, ba't hindi ka na lang magbigay dito sa bahay? Ba't hindi mo kami bigyan ng ganito, ganyan, ganyan. Who are you? Charot. Hindi kasi yung iba, kasi parang Exactly. hindi minamat. Gina-judge nila pag bumibili ng toys yung mga grown-ups. Oo. Hindi ba pwedeng, natutuwa ka lang doon sa nabibili mo. Pero di ba pwedeng pera mo yun, di ba? You guys know si Dino Cornel? Yes, Yeah, yes. yeah. Alam ko siya. Pero kasi Diba ang dami binibili nagko-comment? mga binibili ng grown-up toys naman eh. Like Oo. Legos? Come on, Legos. Hindi siya children toy. Ang mahal niya. Ang mahal Ang niya. mahal niya. Grown-up toy siya. Let's agree With the to that. thousands of pieces pa, hindi siya pambata. Hindi siya pambata. Malulunok Grown-up na toy lang ang yan, Lego. Impel. Diliit lalo. Yung Yes, nilabasan ng naman. flowers. Yes. Yung people who say that, yung kailangan pa i-justify to other people, tapos sasabihin, uy, bakit hindi mo nalang ibigay yung pera sa amin, ganito, ganyan. Pag inggit, pikit. Okay? Tama. Wala kayong pakialam sa pera namin, kung ano ginagawa namin sa pera namin. Yun. Tama. Because it's hard-earned. So, Yes, You buy what you want to buy. toy. Unless if they're Kung telling gusto you mo that, kasi- save up for a bit for rainy days. Pero, And sinasabi nila na sayang pera. But ito lang yun. Parang if it makes you happy, hindi siya sayang. kaya nga, parang pagkain naman din, you'll just shit it out, pero hindi naman siya sayang because you need it, right? So, Yes. pangit, no? Ano kayong ganun yung pananaw ko sa buhay? No? Parang ayoko na kumain, tatay ko lang din naman. Payat sana ako. Ano gano'n? Hindi pa yun tayo. Oo, payat sana ako. So, di ba? Kasi if I'm feeling generous, I'll give you money. But no, I'm not feeling generous. So, shut up. I'll just buy I'm whatever I want, okay? obligated. Oo. Yeah. I love it. Yes. Pero swerte lang ako in terms of my family. My direct family, ha? Hindi naman sila ganun. Actually, yung tatay ko, mas malala. Pag may gusto talaga siya, bibilhin niya. Oo, kasi yung family mo naman. Girl naman, niloloko mo naman kami. Iba yung family mo. Nagbe-business class yun sa sa aeroplano eh. Nilolokohan ba tayo? Sila lang yun. Baka Siyempre ako, maghihil ako ng inner child. Wala akong pera. Paka-exclude nga yung family mo sa usapang ito. This is different. There's no such thing as an inner child. Kasi iba-iba naman yung hobbies ng ng generations, di ba? Sure. Yung hobbies ng matatanda, o iba yung mga gusto nilang i-collect. Mga millennials, iba yung gusto natin i-collect. Mga Gen Z, iba yung gusto i-collect. So, there's supposed to be, walang judgment yung mga binibili nating mga toys, di ba? So, Oo, ang yung dami kong stuff toy. Our toys na Anong kinokollect pakialam natin, millennial, is equivalent to yung mga K-pop merch. Ganun. Yeah. Umahal nun, grabe. I'm sorry, pero ang mahal nga ng mga K-pop merch. And there's nothing wrong if you want to buy. Kabig. Reverse. Pero totoo naman, ang mahal nila. So, mahal naman, Ako bumili. there's nothing I like wrong K-pop, okay? buying And I want to K-pop buy. merch. If you like that, then it's okay. Pero, kung may bibili ng stuff toy, that's okay too. Kasi ang dami kong stuff toy. Di ba, Dan? I know. I know. Madami kang stuff. Kasi for me, yung healing your inner child is talagang you've gone through like trauma, ganun. And it's not going to be fixed by buying a lot of stuff. It's really
connecting with yourself. Psychiatrist. Yeah, naging malalim na naman tayo. Therapy. So it's connecting with yourself. Therapy, yes. Mm. It's not going to be healed by material stuff. It's coming from within. Yun lang. So Yes, don't use that as an excuse for you to buy whatever you want. Yung mga toys, Ako, ganun. Just buy whatever you want. Go. saka ako iniiwasan ko yung healing my inner child kasi I've only lately realized that I have this fixation with Mm-mm. completing a collection. So, oo, grabe akong gumastos. Sabi ko, shit, this is probably something psychological. So, OC naman. healing your inner child could also Sige cause na pala. problems. Baka maging shopping addict ka na or something like that. Oh, baka you're filling in the void. Ano ba, problematic na ba sa pera mo or what? Hindi naman eh. Mm-mm. Diba? Pag hindi pa Hindi pa. naman yung tipong nineneglect mo na yung iba. Kasi ganun ang addict eh. Ganun yung addict. Oo. Yung tipong nineneglect mo. Oh, wag na tayo bumili ng food I want to buy. Or I want to complete this collection. Yes. Kasi, so that's different na you need a therapy. Oh no, you need a rehab. Mm. O kung magkulong ka na So, sa ano. Kaya ako, iniiwasan ko pa rin yan. Yeah. as long as hindi naman nakaka-disrupt sa usual, sa everyday stuff mo, it's fine. Yeah. Tama. So ano pa? Ano pa? Meron pa kayo? Ano pa ba? Meron pa ba kayo? Meron kanina. Okay. Madami kanina. Ako ano? Go. Ito medyo religious. Medyo about religion. Doubt can strengthen faith. But, kasi, di ba? Pero, ano kasi doubt can strengthen faith. Pero usually, pinapunish siya. Parang you're doubting your faith. Di ba? Parang, siya. Parang ang tabu niya. Parang, Bawal oo, kang di ba? mag-doubt. Oo. Pero actually, when you doubt your faith, you strengthen it. Kasi, ang tawag dito, parang you think about it, di ba? Parang deeper, you have parang you think about it deeper, in a deeper sense. Mm. You study about That's it true. to know more about it. Kasi, Yeah, you know more you tend about to it. study So, about it. Oo. you study about it, tapos parang, ano mo yun, na ano mo talaga siya, nare-reflect mo talaga siya. When you doubt something, you think about it more often. Pero parang if you doubt pag ni-doubt mo yung faith mo, parang it's something that, parang, ano mo yun, parang tataasan ka ng Excommunicado. kilay. Charot. Yeah, di ba? Excommunicado. Parang hindi masyadong malakas yung faith mo about God, parang ganon. Kasi Yes. when you doubt, you seek understanding, you ask questions, tas you become more stable. It becomes more personal for you. Mm-mm. Di ba? So, ayun. Yes. At saka faith is different for everyone eh. It shouldn't look like parang The same. pare-pareho kayo ng iniisip, pareho-pareho kayong sinasabi, ganun. Kasi it's just going to be an echo chamber na walang growth sa spirituality mo. And I think yung point ng religious curiosity or what is to feed yung pagiging tao mo, how you grow as a person. So it doesn't, kaya yung sinasabi nila na it's not required, na religion is not required for you to be a good person. Totoo naman. At saka kasi, when you doubt, it reveals something that value most. Parang, kasi isipin mo, what matters to me most? Why do I trust this? Ganon. Kasi, actually, di ba, Catholic ako, di ba? Pag nagsisimba ako, I have my doubts. Pag nagsisimba ako, makikinig ako sa parang, there's something that I don't agree. Diba? And magre-reflect yun sa akin. I will think about it, and yung faith ko magiging mas personal sa akin. Parang dito ako naniniwala. It's okay. Yung pare, it's okay. Wala mo yan. Pero this is mine. Yes. Parang magiging mas personal, mas strengthen yung faith mo kasi napag-isipan mo talaga. Yan din yung gusto ko kapag yung sa simbahan. Nung dati nagsisimba pa ako, ganun. So, I can disagree sa mga teachings ng pare because no one's stopping me naman, not even the Catholic Church, because they encourage you naman din to speak out, to have your own opinion, na parang, they don't burn you at the stake anymore. So, yun. Thankfully, nowadays. Tsaka yung they value yung evolution ng science of the times, baga. They adapt. So, yun yung point of view ko sa religion. So, meron pa kayo? Anything lighthearted.
Anything lighthearted. Okay, so ako, siguro mas Ah, inisip yung ko lang eh. pistachio, Ano na yung yung gusto ko? pistachio katayfi is overrated. It is. Yeah. I'm sorry, it is. But ang mahal lang niya. Ano yun? Mm. Pistachio? Yung Dubai chocolate. Dubai chocolate yan. Yes. It is. I mean, I like pistachio. Yeah. But, Oo. I don't know. It's weird in Ang chocolate. mahal niya. Yeah, I think it's just a hype anyway. Magda-die down lang siya. Lahat naman ng na-hype sa TikTok eh. Kasi, don't believe the hype, guys. Anyway, maniwala kayo sa akin. Ako lang yung hype person na totoong, ka-hype-hype ang hina-hype. Joke lang. Wow. I mean, it's everywhere Joke. here in the UK. Like, meron silang Dubai chocolate ice cream. As in, it's everywhere. Ay, hindi ko talaga akalain. Tapos, pero gusto ko yung may ginawa sila eh. Ano ba yun? Pistachio spread. It's like pistachio peanut butter. And Parang like, saya naman nun. Pero siya? parang ang expensive niya. mahal siya. Mahal siya. Mahal siya. Mahal siya, pero ang sarap niya. Pero yun. Let's put it there. Like, ang mahal niya. I don't think I'll buy it again. Siguro, Yeah. bibiling ko siya as pasalubong. Pero, pero baka isa lang. Yung nakapag-try ako ng mga pistachio whatever, kahit anong pistachio like spread or whatever, tapos nagustuhan ko, sabi ko, oh no, this is bad news. Masyado nang expensive ang taste ko. Mahal ang Hindi pistachio. afford. Oh my God. Ay, nako. Grabe. Ay, nako. Pero parang Ano dito sa ba? Pilipinas, hindi siya Ang kasi yung pastries dito, it's very monotonous yung pagka-mix eh. Sorry, pero yeah, yung pistachio, madami kasi nakikiride sa trend. So kapag tinitikman mo yung special of the month or whatever nila na pistachio, whatever, it just tastes like sugar. So, yeah, no. No, thank you. tama. Ako meron. Ano. Frozen vegetables are healthier than fresh vegetables. Bakit? Because bakit? unless you're gonna use it right away, like for example, pagkapitas mo, tapos iluluto mo na, then that's good. That's fresh. Because isipin mo yung ang tawag doon, yung travel nung vegetables from the farm papunta dun sa talipapa, sabihin sa talipapa, or sa Pure Gold, or kung saan mo kayo namimili sa groceries. Ayun. Medyo matagal yung yung turnaround time niya. Unlike pag frozen, usually pagka niya sa farm, diretso freeze na siya. Well, at least dito sa UK. So mas na-preserve yung niya, nutrients niya, tapos mas fresh siya. Unlike pag tapos pagdating mo pa sa bahay, hindi mo pa lulutuin kagad, probably bukas mo pa lulutuin or mamaya mo pa lulutuin. So nadadagdagan yung kumbaga yung decay niya. So hindi na siya as fresh as you think it is. So yun. Para sa akin. My point. My point. So, ever since talaga, kasi napapansin namin, kasi lalo dito sa UK, mabilis masira yung mga, veggies. Nag-opt na lang kami na bumili ng frozen vegetables, which is sobrang economical niya. Di ba napag-usapan natin yan, Dan? Kasi ako, I don't buy frozen from the supermarket kasi medyo pricey siya eh. Ang ginagawa Pricey ko, na siya? kasi Talaga? for me pricey siya. Okay. So what I do is, I buy the vegetables kaagad. Tapos ako na mismo nagpe-freeze. Oo. Yes. As in, ang tagal niyan tumatagal sa akin. And then it still tastes the same. Although, of course, there are a lot of vegetables you can't freeze naman. Pero the like ones spinach, I mga ganun. often use. Totoo yan. So life hack ba yan na we can freeze our vegetables? Ano kaya pwedeng i-research na Hindi You can pwede freeze siguro I-research mga mo. cauliflower, mga ganun. Kasi di ba madali Cucumbers, masira ang not cauliflower? recommended. Oo. Because siya eh, Broccoli, water you siya eh. can. Broccoli, cauliflower, carrots. yung mga high water content hindi pwede. Not recommended. Kasi you can freeze it as is, pero when you defrost, it's gonna be all mushy. So what I freeze most of the time is okra, bell pepper, carrots, what else? Broccoli. Carrots, yeah. Okay. That's nice. That's Highly recommended ang something I cauliflower learned. din. Nanghihinayang kasi, kasi like what Danica said, parang yung, even sa palengke, pag bumibili ako doon, tapos parang less than a week, sira na siya. Oo, Yung diba? sabi ko, Tapos, ba't ang bilis? parang ang tawag doon, parang you obliged ka to use it
right away. Oo. Oo. Ay, ang hirap din. Yes, yes, Eh, yes. di ba Yes. minsan yung mga gulay biglang nagmamahal? Like, oh Oo. my Oo. Hindi ka God. pwede mag-imbak ng gulay. I know. So if freezing is the answer. Actually, binabala ko na nga bumili yung chest freezer. Oo, may Chest ganun freezer ba kami. tawag? Oo. Yes. Kaya meron kaming Para chest sa freezer. gulay lang. Oo. Gulay Yung at Ang mahal karne. kasi ng gulay ngayon, girl. Yung mashed potatoes, ang gumagawa ko ng isang malaking batch ng mashed potato para sa asawa ko. Tapos i-freeze ko siya, ilalagay ko lang siya sa Ziploc. Tapos, ito yung Nice. ginagamit ko na pagkain niya. The whole Mm-mm. week. Oo. Kasi may siya sa mashed potato. Eh, ang hassle, Diba yung katumbas araw-araw nila ako. ng rice? Yeah. Or roast potatoes, or Try nga ako chips. nun. Oo. Okay. Uy, may gravy recipe ka? Or like mga instant gravy ba siya? Instant lang lahat dito. Pero Ah. may mushroom gravy recipe ako. Kaso lang, tansya method lang ginagawa ko eh. Depende kasi sa weather. Ha? Ano daw? Depende din sa dami ng mushroom, tapos depende din sa mushroom na gamit ko. Kasi may Depende sa mushroom, feeling. may mushrooms kasi na mabilis mag-absorb ng water. So, hindi lahat the same yung measurements. So, yun. Ikaw, Bets. Meron ka kanina. Ano yung sinasabi mo kanina? Ulit yun? Meron. Or is that gonna be ayan. Wait. Hindi. Ito simple lang to. I don't agree with people who wear crop tops at work, especially the much younger generation. In a professional setting, feel ko, hindi siya appropriate to wear at work. Even if, let's say, kunwari call center, kasi call center lagi ang background ko, diba? So parang mas casual yung outfit ng mga tao doon. But I don't think that crop tops are appropriate for people to wear there. Discuss. Charot. Discuss. I Yung sinabi niya kanina, di ba? You wouldn't wear sando in a wedding. So, dress codes. Yeah, dress codes apply. Well, Come on, guys. unless if It's your okay. sando is called sleeveless. Wow. Diba? May Fine. gown siya. At Okay, gown fine. siya. Yung mga wife beater sando, gano'n. Yung Gosh, butas-butas. Yung parang net. Ah. Yung kinain na lang, ay net pala. Akala ko yung literal Oo, butas. o kaya yung- kinain ng mo. Oh my Yung gosh. sando na nakalabas yung tiyan na na malaki yung tiyan, gano'n. Really Yun yung... May good morning towel. Oh my Oo, God. tapos may good morning towel, tapos may chika sa umaga na nakatambay, Oh gano'n. my God. Yun, yung mga gano'n. Oh So, my respect gosh. the dress code. Okay, Tama I will. naman. Because I used to wear crop tops before sa work eh. And pinagalitan naman ako ng lead ko. Sabi niya, ay, wag yan, papagalitan ka ng HR. Ilang beses na ako nakikita ko na HR, nakasuot ako ng trainers sa loob ng office. Kahit kami business attire. Naka-trainers ako. Ay, talaga? Bawal? Bawal ang trainers. Trainers? So, dapat Wow. talaga. So nasanay ako na gumamit ng loafers nun. Tapos natuwa na rin ako sa loafers. Yung casual ko, loafers na rin. Grabe. Hindi pala Pero kasi no? Ay, hindi, our no. fashion changes. Sa Philippines to, sa BGC to. Ah, okay. Yes, Oo. naka-loafers okay. ako. Tapos, nag-heels na rin ako doon sa office. So, normal na. Parang naging normal. Minsan kahit casual kami nung kaibigan ko. Naka-loafers pa rin kami. Tapos, naka-heels pa rin kami dalawa. Ako din, when in the younger years, mga 20s, parang kung ano nang masuot ko. Pero nung tumanda na, sabi ko, I need to look like I own the company. Yeah, Ganon. diba? It's Yes. different. Oo. Tapos naka-blazer na ako kahit hindi naman kami required na mag-blazer. Parang ang ganda lang na magmukha kang presentable sa office mo. Tapos minsan kasi lakas makaano ng blazer kahit naka-t-shirt ka lang sa loob tapos naka-blazer ka. Lakas makadala na ng You know what's so funny about that? That's why I said that unpopular opinion. Kasi, di ba alam yung for the longest time permanent akong work from home. Pero minsan pumupunta ako sa office, wala lang, bumisita lang or pag may kailangan kunin sa office or may APE. So talagang nagde-dress up ako. Tapos kakilala ko yung pinaka-boss namin sa department. So, nakakasama ko siya even outside of the office, ganun. So ang ginawa ko, pasok ako. hindi ko kilala yung mga bagong tao doon kasi syempre work from home for the longest time, yung mga new hire. Pasok ako, nakataas pa yung chin ko. Like, And then, ito naman si yung boss ko, laro din siya eh. Mahilig din siya man-trip eh. Lapit siya, thanks for coming. Let me just show you around the floor. Sabi ko, thank you. I'm very interested. Which department is this again? Charot. hindi naman kasi alam ng mga tao na employee lang naman ako doon.
This is gorgeous. Yung ano, yung office space nyo, I like this one. Tapos sasabihin ng boss ko, yeah, thank you for complimenting. We thought hard about it. Good job, good job. Tapos titingin-tingin yung mga ahente, tapos magtatago kunwari, kala nila boss ay parang kliyente ako. No, guys, no. I'm just like you. That's the point of wearing or dressing up. Para pwede ka Yes. magkunwaring kliyente. Tsaka power dressing. Parang nakakadagdag confidence. I learned I that from realized it Amor too late. Powers. Tatawa ako. Ano pa? Meron pa? Rio, meron ka ba? Pero pa ba? Ano? I think about social media. Oh. Social media doesn't create insecurities. Oh. Oh, this is different talaga. Okay, go. Why? Sige, go. Why? Explain. Explain, please. It doesn't create insecurity. Actually, it exposes it. It exposes it. may point, may Kumabig. point. Akala ko, okay. Parang ano Oo nga. Parang hirap depensahan nito Sabi ko. It It exposes exposes it pala. Okay. Sige. Kasi kasi syempre, 'di ba? Kasi syempre, makikita mo kung sino yung insecure sa hindi kasi ang daming nagfi-filter. Selfie lang may filter pa, Mm-mm. 'di ba? So ang daming ganon. Built-in na rin kasi minsan yung mga filter Kaya Yeah. gusto nila kasi maganda sila doon. Eh di pa-post nila. Dati nagfi-filter Alam ako. naman nilang hindi ganon yung mukha nila ba't nila ipo-post? Oo. Dati nagfi-filter ako. Pero ngayon, itong Samsung na to, maybe I'm just old. Hindi ko alam kung naka-filter ako or ito lang ang mukha ko. Pero ang ganda ko. Charot. Pero hindi, even with the latest phone, sabi ko, mag-off or mag-on ng filter. Parang, alam mo, ang tanda ko na, hayop yan. And then, Grabe. okay, I'm not gonna tell you who it is, okay? You know who no, I don't think you guys know who it is, sorry. I must have been confusing the people. Meron siyang girlfriend. Tapos yung girlfriend niya, ang hilig mag-post. So, sabi ko, okay. Pretty naman siya. Tapos nag-post ulit. Iba na naman yung itsura niya. Sabi ko, bagong girlfriend ba to? Pero same name yung nakatag. Tapos nag-post ulit. Iba na naman yung skin tone. Iba na naman yung ilong niya. Yung, even the lips. Sabi ko, what's going on? Wait, kilala ba namin? No, hindi pala. Okay. And then kasi napansin ko din yan. Kasi may friend ako. As in, parang elementary friend ko siya. And I know her very well. Na, she can't afford, ang tawag dito, mga luxury items. And, nakikita ko siya. Ang dami niya papalit-palit ng luxury items. Tapos may nagtsumika sa akin na friend namin na pinipigilan na nga daw niyang bumili kasi ang laki na ng utang niya sa credit card. Yeah. So, ngayon, di ba parang hindi siya medyo insecure siya in my point of view. Kasi, sobrang siya. As in, yung mga pictures niya, kahit ang awkward na ng mukha niya, ang awkward na ng pose niya, basta mapakita lang yung handles niya. Basta mapakita lang yung, yung bag niya. Kahit awkward poses. Alam mong yung bag yung pinapakita niya. Alam mo yun? So, ganun siya. And very, very funny lang. Kasi, alam mo yung, kasi siguro nakikita din niya, social media, yung mga kasabayan niya. Alam mo yun, may magaganda na yung status. Influencers, gano'n. Mga influencers. At saka syempre yung mga kasabayan niya, yung mga friends niya na, alam mo yun, kasing age niya na may ganito na and siya wala pa. So, alam mo yun, parang siguro, ina-expose din ng social media na, alam mo yun, na insecure ka about something. Parang it highlights, parang siyang ina-amplify pa niya. Tino-turn up pa niya yung volume ng insecurities mo. It makes, parang naghahanap ka talaga ng attention. Parang may insecurity ka na, pero it's not as loud as before, pero ngayon, it's all over social media. May point, yes. Ganon. Ano pang meron kayo? Hindi ko alam kung siya, controversial, pero tingin ko, Filipinos are inherently destructive and have low trust society.
Low trust Bakit? in what Society. way? Yung parang ano, yun, magche-check ng resibo after mag-grocery. Tapos, ano pa ba? Basically, yung mga subdivisions, ganun. It's a sign of low trust society. So, The high walls and the high gates, the bars and the oo. windows. Yes, yung mga ganun. So, at saka yun, Filipinos are inherently destructive. Explain. Guys. Please explain. Kayo pinag-explain. Kaya nga eh. Please explain. Wait lang dun sa low trust society, deserve naman ng Philippines yan. Just saying. Kasi I think, papunta na dyan ng UK. Kasi ngayon, wala silang security guards sa nila, sa groceries nila, sa shops nila, anywhere. Wala kang makikitang security guard, tapos makita mo ang mga naninita ng, pickpocket, no, not pickpockets, ang tawag doon? Shoplifters. Mm. Or yung mga sales lady, yung sa sales din. So, ang awkward sa Ay. position nila to actually do that, di ba? Kaya kaya ngayon parang, na sila, parang ginagawa na nilang medyo high-tech. Kaso minsan di pa rin nag-work yung pag tumutunog doon sa sensor. Kaso lang minsan, alam mo yung parang napapadalas na yung pagtunog, hindi na rin nila masyadong tinatrust yun. So, parang nagkakaroon ng false positive. So, may sa akin, sabi ko, first time ko sinabi kay Rob, sabi ko sa kanya, you know what? For it to be safe, to be a safe place, kailangan nila mag-check ng mga bags. Kasi naalala niyo yung concert ni Ariana Grande sa Manchester, yung may sumabog na Oo. They Yeah. didn't check the bag. Sabi ko sa Philippines yan, putik. Nahuli na. Nahuli na yan kasi i-check nila. Tas, yes, it will cause a long queue. Magkakaroon ng kasi ayaw nila dito sa UK ng queue eh. Ayaw nila, they don't like queuing. So, yun yung parang iniisip nilang way. Pero, I think it's, to protect the people, I think it's a valid solution to actually do that. Ayun, wala lang. Kasi you can't trust, you can't trust everyone naman din eh. Unfortunately, the world isn't the way it was, I guess. Yeah. Iba na talaga. So, something changed. It's because, based on my the observation lang, Filipinos are very, mga opportunista. Yeah. For example, even in the work environment, very high ang anti-fraud policies in place, especially in the Philippines. Kasi, like from where I work, ang daming Pinoy gumagawa ng fraud. Another one is even the HR policies. Kunwari, yung mga leave credits. Kasi, sabi daw, aabusuhin ng mga tao yung pag-leave. So, there are very strict. Unlike in Germany, parang pagpasok ng taon, January pa lang, buo na yung leave credits nila. True. But then here in the Philippines, you have to earn the leave credits. 1 leave credit per month daw ang iipunin. So parang, okay. Pero sabi ko, it makes me realize na these things are in place because a lot of the people will use and abuse whenever they can. Yeah. Pero I think about trust, I think it depends sa category, I think. Kasi family trust, alam mo naman, family, naman ng mga Pinoy. So, we diba? Family-oriented tayo. Strong family culture. Ang natin. Tapos, community, well, not as a whole, pero community-wise, friends, barkada, church groups, diba? Co-workers, classmates, so mataas ang trust rate natin sa kanila. Mga hospitality, we welcome visitors, helping tourists. Yan, mataas din ang trust rate natin sa kanila. And we do have low trust categories then, especially government, law enforcement, politicians, yung mga justice system, and yun nga sa work, kasi meron tayong crab mentality, ganon. Tapos, syempre, business, corporate trust. Kasi, meron tayong, may mga namumulitika. So, medyo mababa din yung low trust natin. Yung trust, trust rate natin doon. So, ayun nga. So, I think, meron tayong high trust category. Meron din tayong low trust category. I mean, it's not all bad. It's not. Pero, compared sa, like, let's say, Scandinavian countries. I mean, yes, it's comparing oranges and apples, di ba? No. Hindi siya Pero, yun nga yung sinasabi ko, is it inherent lang sa atin, sa Filipino? Kasi we're all humans eh. So what makes us like
'di ba? Yung culture natin, is it because of geography or whatever? I don't know. Yung mga yung colonization natin, or ano, it must be something there na nangyari. So yung isa ko pang unpopular opinion about it is yung inherently destructive tayo as a culture. I say this because nakikita natin sa Metro Manila pa lang, okay. Compare Singapore at Metro Manila, it's not much bigger than yung Singapore. Pero Singapore, ang dami yung trees. You can see it sa mga highways, ganun, sa sidewalks, everywhere. So, you have yung shade when you're walking to a bus stop and all that. Pero dito sa Metro Manila, may sinasabi na last lang of Metro Manila. So, that in itself is like, we're destructive in a way na parang, this tree is destroying the sidewalk, we must cut it down. Diba? Hindi ba dapat So, bad we- engineering lang yun or bad design lang yun? Diba? Urban Exactly. plan. Oo. So we don't find solutions to work around the tree, or Yeah. like yung mga grass, something that Exactly. gives yung para lumamig naman yung hangin. Tapos natawag dito, isa pa. Alam mo yung mga wires, kasi observation ko lang to sa mga tao. Yung wires sa mga tawag dito, electronics, ganun. Ang hilig, nakikita ko, ang daming gumagawa, Frankenstein yung mga wires para pahabain yung wires. Alam niyo yun? Nakikita niyo ba yun? Yeah. Oo. So yung, without even considering yung danger nun, kasi possible na mag-short siya, or, may exposed na Tunog. wire. Ganun. Diba? Parang, why destroy something na hindi naman sira? Well, alam mo naman, Pinas. Yun na It's nga. corruption. It's Di ka corruption. naman bumili na extension, di ba? Parang gano'n. Mura lang naman extension. It's actually corruption. Kasi di naman sira, pero sisirain just to have projects. And it's gonna cost millions. Pero yun nga, about inherently destructive. Are we really? Kasi when you say inherently, it's born with, built in. So are we really built in to destroy something? Yun nga, yun yung isa kong unpopular opinion, because I've seen like alam na nga natin na yung kapag puputol tayo ng mga trees ganyan, sa Cebu na lang, it's basic science, 'di ba? So I get what you mean. Kasi, ano siya eh, alam mo yung, kaya siguro siya naging inherent or born with or built in. Kasi, ito yung kinalakihan natin Yeah, eh. Parang, alam mo yung parang kang pinalaki ng nanay mo na toxic. So, toxic ka din. Mm. So, ito yung generation natin, pinapalaki natin sila with corruption, with, pollution, yada yada. Kaya mentality, tuturo natin sa kanila yon. So, they will grow up to be something like that. I'm not discrediting yung goodness and yung kindness naman ng Filipinos. Among Southeast Asians, or like yung sa Asian countries na napuntahan ko, hospitality talaga ng Filipinos are really excellent. Top tier. So world class siya, yes. Kasi yung magaling tayo yung umiti tayo, how we serve yung mga sa restaurant and all that. So hindi ko dinidiscredit yun. But basically, yun na lang, sa surroundings natin, sa city planning. So, I don't know. It's like, parang, why do they destroy stuff na hindi naman kailangan sirain para lang kumuha ng mga kickback, ganun. So, are we inherently destructive because of money? Sila, ganon. Oo. Diba? I think we're just opportunists talaga. Yeah, I agree with Basta that. hindi mahuli, okay lang. Go push lang. They just don't care. Yeah. Pero kasi, di ba, parang, ang sad lang, parang, hindi mo iisipin yung, what it does to the community, na parang, gusto kong ibenta to ng mas mura for everyone to taste yung masarap na pagkain and all, mga ganun. Pero, as long as na, pwede ko lagyan to ng sobrang taas ng markup kasi ganito, ganyan. Kasi madami na mabibili niyan, regardless of what the taste is or what the texture is, mga ganun. So, dun lang. Unpopular. I think doon din kasi papasok na dahil nasa third world country tayo. So, andyan talaga yung takot natin. Sabihin natin, kunwari, bagong nagsa-start ka lang ng business and you wanted, katulad nung sa'yo yung sinabi mo na na magma-markup ka. It's because it's more of like, you don't want
to lose money, or like, I mean, usually kasi ang Filipino, when they see something that is cheap, they don't buy it because they think it's lower, like yung yung quality niya. So, and yun yung Mm. hindi ko gets eh. Yun yung hindi ko rin gets. Kasi, I don't know if I've told you guys before. Um, madaming mga Filipino ang namimili ng mga gamit sa well, I'm not sure, but probably, like a lot of, may mga gamit dyan sa Amazon. Nasabi ko na ata to sa'yo, Bets eh. It's not just like, I understand yung appliances. Sure, baka mas mura nga naman. At saka madaming available sa Amazon, sabihin natin US or Amazon Japan, na wala dito, wala sa Philippines. Maka dito na naman. Nakala wala sa Pilipinas ako. Na wala sa Philippines. Tapos, tapos ngayon, parang, sino ba yun? Parang hindi ko maalala kung sino. Parang nagsabi lang ako na parang, hindi ako yung mga gamit ko binibili ko sa Pilipinas sa Shopee kasi parehas lang naman yun. Sabi ko, ano lang naman. Pero natuto na rin siya ngayon. Bumibili na rin siya sa Shopee, hindi na siya namimili sa ibang bansa. Tapos yung, ano ba yun? Yung Shein ba yun or Shein? Ah, Yun, sa totoo lang, kasi ang factory nila, sa Philippines din. So, madami silang, yung mga, yung mga Taytay brands, mm. may mga factory sila sa Taytay. So, yung, ewan ko parang same lang usually din yung nila, yung quality nila pag sa Taytay. Ewan ko, nagpunta na kayo ng Taytay Amura dun. Amura sa Taytay. So, you should go there sometime sa Taytay. So, yun. Wala lang. Too far. I mean, I think it's yung lang talaga ng tao. Ang tawag dito, yung utak natin as a third world country. And as well as, Mm. I think yun lang yun, yung utak natin as a third world country. Hindi natin masisisi. Built-in, parang nga built-in na rin. Kasi yun na nga yung kaya nga inherent din siguro yung sinabi mo. So, I would agree with you, Pia. There's nothing we can do about it. Sad, no? Anyway, something happy naman. Something happy. Funny yun. May naisip ako ngayon. May naisip ako. So, nag-pop lang sa brain ko. Like, just now. Unpopular opinion. Yung song ni, Bruno Mars and what's her name? Yung Lady Gaga. No. Ani Rose. Rosé. Yeah, it's not a good song. It's not a great song. It's actually kind of annoying. I'm sorry. Sa mga fans. I'm Oh sorry. my God. I get why you like it because it's catchy. It is catchy. Okay. I love it. It is catchy. It's kind of, but it's kind of annoying. Parang, It's for TikTok. It's I love for it. TikTok. I love Bruno Mars. I love Bruno Mars yes, in general. I mean, I love Bruno Mars too, and I love Rose too. I mean, I'm not a fan, but I like them. But the song, parang mo yun, parang, siguro nung narinig kong magkakaroon sila ano tawag doon na, I expected more. And they gave me this. But then, I get it why you like it, because it's catchy, and it's kind of cute naman. And it's but, Bruno Mars. and Yes. it's too repetitive. Parang it's made for TikTok nga talaga. Ay, at saka yun yung Christmas song last year. I don't know if we're still going to use it sa mga Christmas parties this year. So, Maybe they will. ay, golden na pala. Golden. Okay. Yeah, golden. Golden bets. Ano ang lyrics sa ito? Ano yung lyrics ulit? Golden, yes. Golden. Daming basa naka Rumi nung Paki-edit out po. Ang hirap kaya. Ayaw. Ang hirap kaya. Ilalagay ko Kasi yung sa shorts. yung song kasi, halo-halo, may kasama may konting Korean. Di ba yung start pa lang, start English, tapos bigla yung I was a her, I was a her, I was a her. Aray ko. Kasi lalo ko sa Spotify mo babasahin. Tapos biglang may Korean. Ay, shit, Korean pala yun. So, ayun, wala lang. Tawa ako. Sabagay, K-pop, Demon Hunters nga, di ba? Oo nga naman. Dapat may Korean talaga. Oo nga naman. So, ayan, yun yung naisip ko lang just now. Oo. Bigla na nag-pop sa brain ko. Kasi sobrang popular niya yun, lumabas siya eh. Ako, meron ako. Popular siya sa kids kasi for me, si Hailey, nagustuhan niya yung song. Kasi, it's fun to hear as a kid. But for me, kasi nagsawa talaga kaagad ako sa kanta. Ayoko hindi, mga 1 month ko siyang pinapaano ulit-ulit. Grabe. Oo, 1 month yan. Naka-repeat 1.
Ayan. Repeat one, grabe. Oo, gagi. May mga Ako no ganun choice ako. Why not? Pinaplay namin talaga sa Christmas party yun. Oh, wow. Oh my gosh. Every Christmas party. Imposible. Talaga magre-request yung mga tao. Pwede, apat to. I'm like, okay, oo nga, no? So, yun. Yung dati sa akin yung nung bagong labas yung Blank Space. Naku, naka-repeat one lang yun sa earphones ko. Tapos naririnig pa lang yes. katabi ko sa office. Sabi nga, naka-repeat one nga yun, naririnig ko eh. Nakakaya. Nakakaya, naririnig siya. Holy shit. The whole 8 hours nung shift ko. Naririnig niya. Ayun, nalala. In fairness naman, kasi maganda naman talaga yung album naman ni Taylor Swift nung Blank Space. Ano bang album yun? Hindi kasi yun 1989, tama? Oo, ata. Alam mo, ganyan din ako makinig ng songs Ano? na naka-repeat one for the longest time. Oo. Tapos Ano hindi ko siya yung- mapakinggan after. May kanta si Jenny na naka-repeat one for a long time siya eh. Solo? Si Hindi, ano ba? Hindi solo. Wait. Like hanapin ko. Jenny. Handlebars. Oo. Oh, ano. Handlebars. Naka-repeat one siya. So, I like the song. Let me just listen to it for the Naka-repeat entire one. year. The entire year. Oo. Ay, nako. Nakita nyo lang yung Spotify, playlist ko. Halo-halo yung emotions. Yung biglang lulungkot. Tapos pagkatapos masaya. Alam mo Ako yun, din. yung emotions ng Ako din. Yung Spotify ko, ewan ko, wala akong tiyagang mag-categorize ng mga bagay-bagay. Kaya naka-random siya. Ay, speaking of Spotify, isa pang unpopular opinion. Mag-YouTube Premium na kayo instead of Spotify. I was considering that. Magkano ba ang YouTube Premium ngayon? Hindi ko lang alam. Wait lang, tanong ko. Actually, I was thinking about it also. Is it? Kaso malaki na yung ko eh. Maganda na Mga yan. family daw, 500, 600 ata. Tapos lang... Ano to? Videos and music? Diba kasi may YouTube Yes. Music? Yes. Sulit siya, girl. Sulit. Nakirit ko na kasi yung ko eh. Spotify ko. Kasi ang ayoko talaga dito sa Spotify ko is when I start like a membership na. Subscription. Hindi siya lumalabas sa Google Play subscription list ko. So, kailangan ko siyang i-cancel or i-amend dun sa mismong Spotify website. Ayokong ganon. Gusto ko sa iisang lugar ko lang siyang makita. So, that's one of the things. Tsaka nagmahal yata yung Spotify ng konti recently. Talaga ba? Hindi ko napansin. Pero kasi kaya ako naisip na mag-YouTube din. Kasi ang tawag dito, YouTube naman talaga ako nakikinig ng songs. Same. Ay, 379 daw for family na. Oy, For not bad. family. Ilan? Pero pag hindi Ilan family, yung family niya? like YouTube Pero Premium. madami parang, basta sulit siya, I tell you. It's like, I've never gone back to Spotify. Okay. I'm sorry to So Spotify. For individual, it's 189. But this is both video and Music. wait. Oh, not But bad. the Okay. podcast kasi. Student. I go sa Spotify because of podcasts, not really sa music. So, I don't know. Medyo Kasi meron na rin mga podcast podcast, din sa YouTube, naka-record na rin sila sa YouTube. Yeah, okay. ako din ako nakikinig ng mga podcast sa YouTube. Wala kasi yung pinapanood ko. Ewan ko kung pinapakinggan niyo yung Good Times with Mo. I Ay, know. hindi. Ay, nakikinig ako. Nakikinig ako ng dati. Meron pa ba yun? Oo, gagi. Year 15 na ata yun. Pero meron ba Ay, sa hiwalay na YouTube? pala sila ni Angelica. Yes. Bakit daw? I don't know. Hindi ko alam. Parang ata. Meron silang disagreement. Tapos parang may third party ata. Hindi ko na alam. Hindi na rin masyado dinisclose ni Hindi na rin dinisclose ni Mo masyado yung problem. Konti lang naman pala ang difference from the Spotify. I shall cancel my Spotify this very minute. How do I cancel it? Yun mo, ang hirap-hirap hanapin yung cancellation. Actually, yun nga din iniisip ko kasi kasi hindi lahat ng songs na gusto ko nasa Spotify. I mean, Yes, isa meron pa yun. pero meron pero hindi yun yung version, mga ganon. Yung mga ganon, hindi lahat ng songs na gusto ko nandun sa Spotify. So nasa YouTube pa din ako. Ayun. Wala sila Tapos sa isa YouTube. pa I've been sayang. considering that for quite a while na. Stress. Tsaka you can overlay the YouTube screen habang naglalaro ka or whatever. I don't know. Yeah. Yun yung multitasker, charot. Thank you Yun for, yung- for making me, decide finally. Nawalan tuloy ng customer ng isa yung Spotify. Sorry, Spotify. Gagi. Matagal ko na siyang iniisip. Sabi ko, masulit ba ang YouTube Premium? Ay, may free 1 month pa ako. Oh, see? Mm-mm.
sa YouTube. Hmm. Okay, sige. Wala na, babagsak na yung Spotify. Wala na si Bets. Magkano Oh, ba? sorry guys. Wala na yung repeat one song. May pang solo lang ba? May pang solo lang ba? Meron. Ang hirap Meron. mag-cancel, oh. Teka, asan ba? Or si Marvin na lang pag familyin ko. Yung kapatid ko na lang. O, sige, yun po, na-fixate po kami sa pagpapalit. Yung plan ko pala is Spotify Philippines. Kaya yung bayad ko pang Pilipinas. Mas mura? Oo, Is mura it? siya. Or same lang? Ang mahal kasi Oh, dito, nice. parang yung Spotify per month dito is 700 pesos. Oh, wow. I know it's expensive. So, yun. Meron dito kaso hindi pa edited. Gusto ko kasi edited sa Pero sige nga, magsasave ako, subscribe. Sige, fine. Din ako. Check ko yung yung subscription sa sa Google, sa ko. Ayun. Sige, meron pa ba? Meron Ikaw, pa. Danica, meron It ka for pa? me. Yan na po. Wala na ako. Nasabi ko na ata lahat. Meron And I have ba? officially canceled my Spotify subscription. We have Yan, influenced dami one ka. customer, so okay na. Yan Sayang na, naman wala yung na. na-curate ko na mga list sa Spotify. Ako wala. Buti Hindi nga naman kasi ako. sa Tambak lang November sa akin. 28, magre-renew yung Spotify ko, at least, diba? Kasi yung dito sa YouTube Music, madami rin siyang nire-recommend. Like, some songs that I don't even know. Mas madami nga. Sa So, totoo lang, yeah. dati naka-YouTube Music ako kasi mas madaming songs doon kaysa dito sa Spotify. Kaso mas kasi yung podcast dito sa mas pang podcast talaga sa akin yung yung Spotify. Spotify. Titang-tita ako, podcast talaga yung pinakikinggan ko sa Spotify. Bihira ako sa Kasi music. nagda naman ako ng podcast, pero dito sa sa YouTube nga lang. Ayun. Wala kasi yung ibang mga podcast sa YouTube eh. Talaga. Sad, Di magano ka, boss. Wow. Wow. Pero yun, yung naman natin. Luckily, our channel, our podcast is on both Spotify and YouTube. So please subscribe to Yes. both our channels. Follow nyo na lang. Tapos kung may uso din pala na review if you guys want to review our channel then sige mag-review kayo. Sa Spotify yun may review. Comment as well. Ano bang meron kayong anong unpopular opinions nyo that we could talk about next time? Is this going to be a part 1? Or we could probably do Yes. another episode of this probably in the future. Pero as of now we're closing it here. What do you guys Mas think? controversial po in the future. Yeah, We're mas going to make it controversial. Yeah. spicier. So, Yung watch out for that. ma-cancel talaga tayo. Oo. Yes. Taray ka. Yun na nga sinasabi namin. So, ayun. I think this is it for us. Do you guys want to add more? Or are we gonna say goodbye to them? That's it for me. Yeah. That's it Comment for me as unpopular well. That's it for us. Ang aming light talk about unpopular opinions. And hopefully it won't be the last. So, make sure that you comment your unpopular opinions that we could talk about next time sa channel, sa podcast. So, this has been the Siga Babes of TNT with Siga Babes. Nakakalimutan ko yung TNT. Thank you for listening. See you next episode.